Hello. Ako ay isang ordinaryong babae na nasa 30s. Nakatira sa Quezon City. Ilang buwan pa lang ang nakakaraan ay nagtatrabaho ako sa isang advertising agency. Pero ngayon ay gusto kong subukan ang sarili kong negosyo, kaya nagtayo ako ng maliit na opisina at abala ako sa pagtatrabaho. Mas abala at magulo ngayon kaysa noong empleyado pa ako. Pero kapag nakatuon ako sa trabaho, nakakatulong ito na makalaya ako sa magulong alaala ng nakaraan. Ako kasi ang taong nakaranas ng matinding sakit ng puso at kapaitan ng mundo mula sa isang kasal na akala ko ay magiging masaya. Ang dahilan kung bakit ako naglakas loob na ipadala ang kwentong ito ngayon ay dahil gusto kong ibahagi ang nangyari noon. Isa sa mga kaibigan ko, na alam ang lahat ng sitwasyon ko, ay palaging bumubuntong hininga at sinasabi, walang ganyang drama sa buhay. Sayang naman kung tayo lang ang nakakaalam. Kaya naisip ko na hindi ko dapat ibaon ang kwentong ito at kailangan itong ibahagi sa mundo. Pakiramdam ko, may isang taong makikinig sa kwento ng isang taong nagsikap protektahan ang kanyang pamilya hanggang sa huli sa gitna ng matinding pagsubok. Kaya simula ngayon, ibabahagi ko ang kwento ng araw na hindi ko pinaniwalaan kung hindi ko mismo naranasan. Upang ibahagi ang kwentong iyon, kailangan ko munang banggitin ang isang insidente tungkol sa aking biyenang babae. Naaalala ko pa noong bumalik kami mula sa aming honeymoon at bumisita sa bahay ng aking biyenan. Agad akong sinalubong ng aking biyenang babae na nakabukas ang dalawang bisig. Sinabi niya na may ngiti sa mukha. Aba, nandito na ang aming manugang. Halika, gutom ka na, di ba? Nagluto ako simula kaninang umaga para sa inyo. Gusto ng manugang ko ng adobo, di ba? Ang aking biyenan, na karaniwang tahimik, ay tumangulang habang nakaupo sa sofa. Habang ang aking biyenang babae ay paulit-ulit na hinahawakan ang aking kamay at nagtatanong ng kung ano-ano. Ay, hindi ka ba pagod sa jet lag? Hindi ba masikip ang trapiko papunta rito mula sa airport? Marahil ay nagsikap siyang maging palakaibigan upang hindi ako mailang. Ang kanyang mainit na pag-uugali ay hindi lang isang araw o 2 araw, kundi nagpatuloy din pagkatapos. Siya pala ay isang taong may malumanay at mabait na kalooban. Kapag nakagawa ako ng pagkakamali sa paggawa ng lumpiang sariwa noong pista opisyal, hindi niya ako sinisigawan, kundi umupo siya sa tabi ko at nakangiting sinabi, kung ganito ang gagawin mo, magiging mas malinis at masarap. Subukan ko nga at ipinakita niya sa akin kung paano, kahit nang aksidente kong mabasag ang isang plato, hindi siya nagalit kundi nag-alala pa. Nako, hindi ka ba nasugatan? Ay, ako na lang sana ang gumawa. Pasensya na at pinagawa ko pa sayo. Hindi po, pasensya na. Pero hindi po ba ito ang paborito ninyong plato? Ayos lang. Bibili na lang tayo ng mas maganda. At saka, may sabi-sabi na kapag nabasag ang plato, darating ang swerte. Pagkatapos ay ngumiti pa siya. Sa dami ng mga pangyayari, may isa pang insidente na hindi ko makakalimutan. Noong unang taon ng aming kasal, sa isang pagtitipon ng pamilya, diretsong sinabi sa akin ng isang matandang kamag-anak, Bata, tandaan mo, kapag kasal na, dapat magkaanak muna. Ang mga kabataan ngayon ay parang ayaw magkaanak, pero hindi dapat ganoon. Hindi ka na bata, kaya wag kang mag-atubili sa honeymoon. Bilisan mo. Biglang nanlamig ang atmosphere. Namula ang mukha ko, at hindi ako makasagot, nakayuko lang ako. Hindi rin makasagot ang asawa ko sa matanda. Pero ang biyenang babae ko ang lumabas, at matatag na nagsalita. Tito, iyan ang bagay na dapat nilang pagdesisyunan. May kakayahan ang manugang ko sa trabaho, kaya sinabi ko sa kanya na magtrabaho pa ng kaunti at magkaanak pagkatapos ng ilang taon kung gusto niya. Sa panahon ngayon, hindi dapat pinapakialaman ng iba ang pag-aanak. Ang kanyang boses ay tahimik at magalang, ngunit hindi natitinag. Pagkatapos, palihim siyang pumulikat sa aking likod at sinabi, Sujin, huwag kang masyadong mag-alala sa sinabi ng iyong tiyuhin. Sinabi niya iyon dahil nag-aalala siya sa iyo. Pero ito ang buhay mo, kaya mabuhay ka ayon sa iyong kagustuhan. Ang pinakamahalaga ay ang kaligayahan ng aming anak at manugang. Narinig ko iyon at naluha ako. Mas lumalim ang damdamin ko dahil sinabi sa akin ng biyenang babae ko ang isang bagay na mahirap marinig mula sa aking sariling ina.
Kaya muli kong pinatibay ang aking sarili sa aking puso. Walang ibang tulad ng aking biyenang babae sa mundo. Kailangan kong lubos na igalang siya. Ganoon ang aking biyenang babae. Siya ay isang mabait, mapagmahal, at maalalahanin na matanda. Kaya nang bumagsak ang aking biyenang babae, pakiramdam ko ay gumuho ang mundo ko. Siguro mga kalahating taon pa lang kami noon kasal. Isang gabi ng weekday, tumawag ang aking biyenan. Bihira akong tawagan mismo ng aking biyenan. Kaya nang sagutin ko ang tawag, instinctively kong naramdaman na may hindi magandang nangyari. At tama nga, lumabas sa bibig ng aking biyenan ang nakakagulat na balita. Anak, bumagsak ang iyong biyenang babae. Nasa ospital siya ngayon. Ano po? Bigla, ano pong sinasabi ninyo? Bakit po ang biyenang babae ko? Matapos naming ibaba ang telepono, kami ng aking asawa ay nagmadaling pumunta sa ospital at nakarinig kami ng nakakalungkot na balita. Ang aking biyenang babae ay bumagsak dahil sa bara sa kanang ugat ng kanyang utak. Ito ay stroke. Mabuti na lang at nakaligtas siya. Pero malubha ang mga komplikasyon. Halos hindi na niya magamit ang kalahati ng kanyang katawan. At halos ilang maikling salita na lang ang kanyang kayang sabihin. Sinabi ng ospital na kailangan niya ng pangmatagalang paggamot at rehabilitasyon at mula noon, ang aking biyenang babae ay nagpapagamot sa isang rehabilitation hospital ng halos 1 taon. At pagkatapos ay inilipat sa isang nursing home. Sa tuwing bumibisita ako sa ospital, masakit ang puso ko. Sa tuwing nakikita ko ang taong napakabait sa akin, na nakahiga ng walang buhay sa kama, napipilitan akong ngumiti kahit lumuluha ako. Sa kabila nito, hindi pinabayaan ng aking biyenang babae ang kanyang rehabilitasyon, ngunit hindi gaanong bumuti ang kanyang kalagayan. Kaya mas lalo akong nalungkot. Ngunit sa panahon ng sakit ng aking biyenang babae, nagpatuloy ang buhay. Ako ay nagtatrabaho, bumibisita sa ospital, at inaalagaan pa ang aking asawa. Kaya napakaabala at magulo ang aking buhay. Syempre. Kasinungalingan kung sasabihin kong hindi mahirap, ngunit hindi ko kayang iwanan ang paniniwala na darating ang araw na makakalakad muli ang aking biyenang babae, kaya ginawa ko ang aking makakaya. Sa panahong iyon, nakatanggap ako ng magandang balita mula sa isang kaibigan na malapit sa akin simula pa noong high school. Ang kaibigan kong ito ay si Mia. Isang babae na kabaliktaran ng aking pagkatao. Ako ay tahimik at mahiyain. Habang si Mia ay malakas ang boses at palaging nangunguna sa anumang sitwasyon. Kaya siguro mas maganda ang aming samahan. At nagpatuloy ang aming pagkakaibigan hanggang sa kami ay nasa 30s na. Ngunit hindi nakadalo ang kaibigan kong ito sa kasal ko. Kasi, 2 araw bago ang kasal, namatay ang tatay ni Mia. Walang magawa kundi magpalitan lang kami ng mensahe ng pakikiramay. At pagbati at hindi kami nakadalo sa mga okasyon ng isa't isa. Kaya hindi pa nakita ni Mia ang pamilya ng aking biyenan. Nang bandang huli, narinig lang niya mula sa akin na mabait ang aking biyenang babae. Nang marinig kong nagtayo si Mia ng isang karinderya kainan na nagtitinda ng iba't ibang lutong Pinoy. Madalas adobo na nagtitinda ng adobo. Bumili ako ng halaman at agad na pumunta. Mia, congratulations. Sa wakas, naging may-ari ka na. Sa ugali mo, sigurado akong mapupuno na ang regular customers ang tindahan mo sa maikling panahon. Sumagot si Mia na nakangiti. Salamat. Ginawa ko na lang, pero hindi ko alam kung magiging matagumpay. May utang pa ako para dito. Hindi man ipinapakita ng asawa ko, pero sigurado akong nag-aalala rin siya. Pero, kung magsisikap ako, sigurado akong magiging maayos din ang lahat. Ganoon ang kanyang pagpapalabas ng kanyang kakaibang positibong enerhiya. Taos-puso kong sinuportahan ang aking kaibigan. At sa susunod na weekend, dinala ko ang aking asawa at biyenan upang kumain ng adobo upang dagdagan din ang kanyang benta. Hindi namin kasama ang aking biyenang babae dahil nasa ospital siya. Pero naisip ko na makakatulong kay Mia kung dadalhin ko ang aking biyenan at pakakainin ng masarap. Ang aking biyenan, na karaniwang tahimik, ay bihirang pumupuri. Pero tumango siya at sinabi na masarap ang adobo sa kainan ni Mia. Ang aking asawa naman ay nagpakitang gilas pa at nagtaas ng hinlalaki. Wow Mia, magaling ka pala lang magluto. Hindi akalain sa hitsura mo.
Sa totoo lang, akala ko hindi ka masyadong magaling magluto dahil sa ugali mo. Pero ang galing pala. Tara, balik tayo next time. Irerekomenda ko rin ito para sa company party. Nagbigay din si Mia ng iba't ibang serbisyo at inasikaso kami, kaya masaya kaming nagpaalam. Ilang beses ko siyang pinayuhan habang lumalabas kami sa kainan. Mia, kailangan mong magtagumpay sa negosyo mo. Fighting. Pero, mga 2 buwan pagkatapos magbukas ang kainan ng kaibigan ko, nakatanggap ako ng hindi inaasahang tawag. Hapon ng Sabado, busy time, pero tumawag si Mia. Sumagot ako na nagtataka. Hello? Mia? Anong nangyari sa oras na ito? Wala bang customers? Pero pagkasagot ko ng tawag, naramdaman ko agad ang kakaibang atmosphere. Si Mia, na karaniwang kampante at prangka, ay nagsalita ng mahina at nagmamadali. Sujin, alam mo ba kung sino ang nandito ngayon? Nandito ang biyenan mo? Saglit akong natulala. Ano? Ang biyenan ko? Oo. Nako, ang biyenan mo, nagkakagulo at nagpapakita ng ugaling saling pusa tong mapusok o palaaway. Ang biyenan ko, 1 taon nang naka-confine. Hindi ba nasabi ko sa'yo, nakalimutan mo na ba? Hindi. Ngayon, dinala niya ang 5 o 6 na kaibigan niya sa kainan namin. At sinasabi na dahil ito sa kainan ng manugang niya, humihingi siya ng hindi makatwirang serbisyo. At humihiling din ng diskwento sa presyo ng pagkain. Halos nagkakagulo na siya sa harap ng ibang customers. Ay, hindi alam ng mga staff ang gagawin. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Mia, hindi iyan totoo. Siguro nagkakamali ka lang. Ang biyanan ko ay 1 taon nang nasa nursing home. Hindi siya makakapagsalita ng maayos at hindi rin siya makakapunta doon. Nagulat ang kaibigan ko sa sinabi ko. Ah, ganoon ba? Pero, anong sitwasyon ito? Malinaw na sinabi ng customer na biyanan mo siya. Sabi niya, ang anak niya ay si Tio, at ang manugang niya ay si Kang Sujin. At nagalit siya kung bakit hindi raw binibigyan ng magandang serbisyo ang biyanan ng kaibigan niya. Kinabahan ako. Nakakapanindig balahibo na alam niya ang pangalan ko at pati na rin ang pangalan ng asawa ko. Pero, sa sandaling iyon, narinig ko ang malakas na boses ng isang babae sa kabilang linya. Hindi. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Ako ang biyenan ni Kang Sujin. Kaya hindi mo kayang gawin iyon para sa biyenan ng kaibigan mo? Sadyang nagdala ako ng mga tao para dagdagan ang benta mo. Naramdaman ko na nanahimik ang paligid sa kabilang linya. Bumuntong hininga ako. Iniisip kung gaano kahirap ang sitwasyon ng kaibigan ko sa isang bagong bukas na kainan. Lalo na sa busy time ng hapon ng Sabado, na nagkakagulo ang isang customer. Mia, pupunta ako agad. Huwag mong sabayan ang babaeng iyon. Pupuntahan ko at titingnan ko mismo. Nagmamadali akong ibaba ang telepono. Kinuha ang aking jacket at bag at lumabas. Mabuti na lang at may taxi agad akong nasakyan. Sinabi ko ang lokasyon ng kainan. At umupo ako sa likod. Ngunit ang distansya, na karaniwang 3 bus stop lang, ay parang napakalayo sa araw na iyon. Kahit sa taxi, magulo ang isip ko. Ang biyanang babae ko ay nasa ospital ngayon. Sino ba itong nagsasabing biyanan ko siya? Hindi siya makakawala ng mag-isa sa ospital. Imposibleng mangyari iyon. Ito ay tiyak na isang panloloko. At alam pa niya ang pangalan namin. Kailangan kong makumpirma ito kahit na nakakainis. Masyado itong detalyado para lang sabihing biro. At hindi rin si Mia ang tipong magsasalita ng walang kabuluhan. Pakiramdam ko, may isang malaking pagkakamali ang nangyayari. Sa wakas, huminto ang taxi sa eskinita sa harap ng kainan. Bumaba ako sa kotse nang walang oras na kumuha ng sukli. Sa labas ng pinto, nakita ko ang isang grupo ng mga tao na nakaupo sa isang mesa. At may isang babae na malakas na nagsasalita sa gitna. Nang bigla kong buksan ang pinto at pumasok, malinaw na nakita ko ang mukha ng babae. Ngunit hindi ko siya kilala. Isa siyang estranghero na hindi ko pa nakita sa buong buhay ko. Ngunit sa sandaling iyon, ang babae ay nagmamadali na nagrereklamo at nagpapakita ng ugaling, saling pusa, sa mga empleyado ng kainan, habang ang kanyang mga kasama ay kalmadong kumakain ng adobo. Nakita ko ang kaibigan ko, nagigil, at pinipigilan ang kanyang galit. Sa kanyang ekspresyon,
Alam kong matagal na niyang pinipigilan ang sarili, hindi tulad ng kanyang dating ugali. Kung sa dati niyang ugali, sigurado akong itatapon na niya ang babaeng iyon. Ngunit dahil sa negosyo, hindi niya magawa. Huminga ako ng malalim at lumapit sa mesa ng babae. Pakiusap po, excuse me po. Pagkasabi ko niyan, tumingala ang babae at tiningnan ako. Mukhang nasa early to mid 60s siya, pero mukhang sobrang makapal ang makeup niya. Sinuri ako ng babae mula ulo hanggang paa, at matapang na nagtanong, "Sino ka naman?" Sa isang salita niya, napatawa ako. Hindi niya man lang nakilala ang taong sinasabi niyang manugang niya. Nakakagulat. Ako po ang kaibigan ng may-ari ng kainan na ito. At ako po si Kang Sujin. Narinig ko po na sinabi ninyong biyenan ko po kayo. Ngunit, hindi pa po kita nakikita kailanman. Kung hindi po ako nagkakamali, sino po kayo? Sa sandaling iyon, nakita kong nanginginig ang mga mata ng babae. Ngunit agad niyang inayos ang kanyang ekspresyon at itinaas ang kanyang boses. Ganoon ba? Dumating na pala ang manugang ko. Ako ang biyenan mo, si Mama ni Teo. Muling nanahimik ang loob ng kainan, at ang mga customers ay sabay-sabay na tumingin sa amin. Pinigilan ko ang aking pagkabigla, at sinabi ng mahinahon hanggat maaari. Ang biyenan ko po ay naka-confine sa ospital ngayon. Mahigit 1 taon na po siyang nagpapagamot. Hindi ko po alam kung sino kayo. Pero nakakahiya po kung gagsayahin ninyo ang biyenan ng iba. Agad na tumayo ang babae, at malakas na hinampas ang mesa. Nagulat ako at napaatras. Ang nasa ospital ay ang dating asawa ng biyenan ko. At ako ang kasalukuyang legal na asawa. Kaya, ako ang biyenan mo. Naiintindihan mo? Ano? Hindi. Ano pong sinasabi ninyo? Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Ang kasalukuyang legal na asawa ng dating asawa? Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Kahit anong isip ko, hindi ito mangyayari. Habang naka-confine ang aking biyenan, binibisita pa rin siya ng aking biyenan. At hindi ko pa kailanman narinig ang tungkol sa diborsyo o muling pagpapakasal. Malamig ang hangin sa loob ng kainan. Si Mia at ang mga staff at customers ay walang imik na nagpapalit-palit ng tingin sa amin ng babae. Sa gitna ng katahimikan, tanging ang tunog ng aking puso ang hindi normal na malakas. Huminga ako ng malalim at nanginginig na kinuha ang aking cellphone at tinawagan ang aking asawa. Sa bawat ring, pakiramdam ko ay lalong lumalakas ang tibok ng aking puso. Pagkatapos, narinig ko ang karaniwang boses ng aking asawa. Hello? Dahil sa aking pagmamadali, hindi na ako nagpaligoy-ligoy. Nandito ako sa kainan ni Mia. Pero may isang babae na nandito at sinasabi na siya ang biyenan ko. Alam mo ba kung anong nangyayari dito? Nagsimula ang matinding katahimikan. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo. Mabagal ang oras, ngunit walang sagot mula sa aking asawa. Ang mabigat na katahimikan na iyon ay may sinasabi na. Tinaas ko ang boses ko at nagtanong muli. Sagutin mo, mahal. Wala ka bang alam? O may alam ka pero hindi mo sinasabi? Nasa ospital ang biyenan ko. Paano magiging biyenan ko itong babae? Sabi niya, siya ang legal na asawa. May katwiran ba iyan? Matagal bago nagsalita ang asawa ko. At nagsalita siya ng mahina. Sa totoo lang, sinabi ni Papa na gusto niyang mag-divorce mga 4 na buwan pagkatapos ma-ospital si Mama. Kaya, pagkagising na gising ni Mama, pinirmahan niya ang divorce paper. At 2 buwan na ang nakalipas, ay nagpakasal na sila ng babaeng iyon. Kaya, siya na talaga ang biyenan mo ngayon. Anong sinasabi mo? Ibig sabihin, nag-divorce si Papa at Mama, at nagpakasal si Papa sa babaeng iyon? Oo. Siguro sinabi ni Papa na pumunta sa kainan na iyon, dahil masarap ang adobo na kinain niya doon dati. Sabi niya, kainan daw iyon ng kaibigan ng manugang niya. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay bumagsak ang puso ko sa aking mga paa. Hindi ako makapaniwala na binigyan nila ng divorce paper ang isang taong bumagsak dahil sa stroke at halos hindi pa nakakabawi. Sa sandaling iyon, naisip ko rin na ibigay ba ng maayos ang kanyang ari-arian sa isang taong hindi pa masyadong makapagsalita. O, bago pa man iyon, ano kaya ang pakiramdam ng biyenan ko na kailangan niyang pumayag sa diborsyo sa kalagayang bumagsak siya at hindi makakagalaw ng maayos?
Ito ay talagang isang malupit na gawain. Pakiramdam ko ay nawawalan ng lakas ang mga daliri ko na humahawak sa telepono. Pagtingin ko, nakita ko ang babae na nakatingin sa akin, nang mayabang, nakapamewang. Pagkatapos, itinaas niya ang sulok ng kanyang bibig at nagsalita ng parang nang-aasar. Okay na ba? Kinumpirma na ni Theo. Di ba? Ngayon na alam mo na, maging maayos ka sa akin simula ngayon. At saka, dahil nandito ka na, bayaran mo na rin ang lahat ng pagkain dito. Puro papuri ang asawa ko sa sarap ng adobo dito. Kaya nagdala ako ng mga kaibigan. Pero parang ganoon lang ang lasa. At nasira lang ang aking mood. Nang araw na iyon, binayaran ko ang pagkain at lumabas sa kainan nang halos wala sa sarili. Nakatitig sa akin ang kaibigan ko nang nagtataka. Ngunit hindi siya nagsalita ng mabilis. Ngunit, hindi ko alam noon na ang nangyari ng araw na iyon ay wala pa sa katotohanan na haharapin ko sa hinaharap. Matapos ang nakakagulat na insidente sa kainan ni Mia, hindi ako makatulog ng ilang araw nang umuwi ako. Nakakagulat ang katotohanan na nag-divorce ang biyenan ko at ang nanay niya. At nagpakasal muli. Ngunit mas masakit sa puso ko na alam ng asawa ko ang lahat at itinago niya sa akin. Sa loob ng parehong bahay, araw-araw kaming magkasama. Ngunit hindi niya man lang binanggit ang isang napakalaking bagay na ito. Ano ba ang tingin ng lalaking ito sa akin? Ang damdamin ng sama ng loob ang unang lumabas kaysa sa galit. Kaya tinanong ko ang aking asawa, bakit hindi mo man lang sinabi sa akin ang napakahalagang bagay na iyan? Hindi ba ako pamilya sa bahay na ito? Nakayuko ang aking asawa at mahinang sumagot. Sinabi ni Papa na sasabihin niya sa akin sa tamang panahon. At wag na wag ko daw munang sabihin sa iba. Hindi ko rin alam kung paano ko sisimulan. Kaya ipinagpaliban ko lang. Pasensya na. Kahit na, paano mo nagawang itago sa akin? At saka, masyado namang sobra si Papa. Paano niya nagawang gawin iyon kay Mama na may sakit? Ano ba ang sinabi niya para makipag-divorce? Sabi lang ni Papa na mahirap mabuhay ng mag-isa. Kaya hindi na siya pinigilan ni Mama. Sa totoo lang, mahigit 1 taon na si Mama sa ganoong kalagayan. Ang mga 60s ngayon ay hindi na matanda at malakas pa rin si Papa. Siguro nahihiya rin si Mama na aalagaan siya ni Papa habang tumatanda. Hindi iyan totoo. Isang mag-asawa na mahigit kalahating buhay na ang pinagsamahan, magdi-divorce dahil may sakit? Kung ganoon, naibigay ba ang kanyang ari-arian ng maayos? Hindi ko rin alam. Kahit anak ako, mahirap naman makialam sa ganyang bagay. Parang hinahanap ko lang ang mana ni Papa. Hindi ito ang sitwasyon na madali lang sabihin at palampasin. Ngunit, tapos na ang legal na diborsyo at kasal. Kaya kahit gaano pa ako magalit, hindi na ito mababago. Nilunok ko ang aking galit. Ngunit wala akong naisip na solusyon. Naiisip ko lang ang aking biyenan na mag-isa sa nursing home. Ano kaya ang pakiramdam niya nang matanggap niya ang divorce paper sa kalagayan na may sakit siya? Siguro wala siyang lakas para tumanggi. Kapag umabot doon ang aking isip, nagagalit ako. Ngunit mas nahihigop muna ang aking puso. Ngunit hindi lamang ang aking biyenan ang nakaranas ng nakakagulat na insidente. Hindi nagtagal. Sunod-sunod na nangyari ang mga bagay na nagpahula sa akin na ang gulo sa kainan ni Mia ay simula pa lang. Siguro mga 1 linggo na ang nakalipas mula nang mangyari iyon. Nagtanong sa akin ang may-ari ng parlor sa aming lugar na may maingat na boses. Sujin, hindi ka ba sinasabihan ng biyenan mo ng kahit ano? Dumating kasi ang biyenan mo dito ngayon para magpa-permanent. Ano po? Ang biyenan ko po? Opo, ipinakita niya ang larawan mo. At nagtanong kung dito ka nagpapaayos ng buhok kaya sinabi ko na regular customer ka. Pagkatapos, sinabi niya na ipa-charge sa pangalan ng manugang niya ang permanent. Sino ba naman ang nagpapa-charge ngayon ng pagpapahilot ng buhok? Pero, dahil sa'yo, sinabi ko na gagawin ko iyon. Hindi naman kasi ako pwedeng maging masyadong matipid sa negosyo sa kapitbahay. Pero pagkaalis niya, nag-alala ako. Kaya, tumawag ako para magtanong. Walang iba kundi ang babaeng iyon. Sobrang galit ako na parang nahihilo ako. 그렇다고 돈을 못 준다고 할 수도 없고, 긴 말하기도 그렇고 해서 그냥 비용을 성금하겠다고 했는데, 금액을 듣고 또한 놀랐네요. 파마의 염색.
모바일 관리까지 가장 비싼 코스를 골라서 하고 갔더라고요. kahit na nabaliktad na ang tiyan ko sa nangyari, hindi nagtagal at nangyari muli ang isang katulad na insidente. Ngayon, tumawag naman ang supermarket sa aming lugar. Isang babae raw ang naggrocery, nang punong-puno ang cart, at nakalimutan daw ang kanyang wallet, at sinabi raw na tatawagan ang kanyang manugang, at agad na babayaran. Isinulat pa raw niya ang pangalan at numero ng telepono ko. Sa totoo lang, gusto ko sanang sabihin na tawagan na lang ang pulis. Ngunit, dahil nakalantad na ang pangalan at numero ng telepono ko, kung gagawin kong malaking issue, sigurado akong kakalat ang tsismis sa buong lugar. Malinaw na pagtsitsismisan ng mga taong walang alam na nagreklamo raw ang manugang dahil sa ilang pera laban sa kanyang biyenan. Sa huli, wala akong masabi dahil sa aking pagkabigla at binayaran ko na rin ang halaga. Ginamit niya ang pangalan ko sa parlor para sa mamahaling package. At ginamit niya ang numero ko sa supermarket para maggrocery. Pakiramdam ko, hindi na ito pagpapanggap na biyenan, kundi parang ninakaw niya ang aking credit card. Ngunit, simula pa lang iyon, ang tunay na nakakagulat na pangyayari ay nangyari pagkatapos. Isang hapon, inaayos ko ang mga dokumento ng client sa opisina, nang maingat na nagtanong ang isang empleyado. Sir, may bumibisita po na sinasabi niyang nanay ninyo po sa labas. Akala ko ang nanay ko ang dumating, kaya lumabas ako na nagtataka, at nakita ko ang babaeng iyon na nakatayo sa entrance ng gusali, na nakasuot ng iba't ibang kulay at maingay. Pagkatapos, nang makita niya ako, malakas siyang sumigaw sa mga tao sa paligid. Aba! Ang aming manugang ay nagtatrabaho pala sa isang magandang kumpanya. Nagkataon lang na dumaan ako dito, at nawala ko pa ang aking wallet. Baka naman pwedeng bigyan mo ako ng kaunting pera? Dahil sa ingay na ginawa niya sa labi ng kumpanya, kung saan dumadaan ang lahat ng empleyado. Sobrang nahihiya ako. Gusto ko siyang palayasin agad, ngunit hindi ko kayang ipakita sa kumpanya ang hindi magandang eksena, kaya pinigilan ko ang aking sarili at binigyan ko siya ng pera. Kinuha niya ang pera, nang walang pakialam, at nakangiting sinabi, syempre, ang aming mahusay na manugang. Walang kapareho ang kanyang pagiging masunurin. Pagkatapos, kalmado siyang tumalikod at umalis. Habang nakikita ko ang kanyang likod, nanginginig ang aking mga kamao. Ngunit kailangan kong pigilan ang aking sarili, dahil nasa trabaho ako. Ngunit, kung hanggang doon lang iyon, siguro pinilit ko pa ring tiisin. Pagkatapos ng ilang araw, Sabado ng umaga, ginabi ako sa trabaho hanggang madaling araw. Natulog ako hanggang sa hapon. At nang wala akong iniisip, binuksan ko ang pinto, at nagulat ako sa sitwasyon sa sala. Ang babaeng iyon, na palaging nagbibigay diin na siya ang aking biyenan, ay nakaupo sa aming sala at kumakain ng prutas. Pagkatapos, nang makita niya ako, nakangiti siyang sinabi, "Ay, ngayon ka lang pala nagising. Pumunta ako dito para makasabay kang mag-almusal." At halos mabali na ang leeg ko sa paghihintay na makita ang mukha mo. Tingnan natin. Tingnan ko nga kung anong hitsura ng kwarto mo. Pagkatapos, lumakad siya ng malaki at binuksan ang pinto ng kwarto at sumigaw. Naku, talagang gumagamit pala ng magagandang makeup ang babaeng ito. Kaya siguro maganda siya. Pagkatapos ay kinuha niya isa-isa ang mga nakalagay sa vanity table at sinuri ang mga ito. Binuksan pa niya ang lalagyan ng accessories. Naku, ang ganda ng kuwintas na ito. Pero parang luma na para sa isang kabataan. Mas maganda kung akin na lang ito. Mas babagay sa akin. Maaari ko rin bang gamitin itong makeup? Pagkatapos, bigla niyang kinuha ang makeup at kuwintas at inilagay sa kanyang bulsa. Sobrang nagulat ako, na natulala ako sandali, bago ako bumalik sa sarili, at pinigilan siya. Hindi po iyan pwede. Ginamit ko po iyan. Agad na nagalit ang babae. At itinaas ang boses niya. Ano? Nakalimutan mo na ba na ako ang biyenan mo? Saan sa mundo may manugang na sobrang kuripot sa kanyang biyenan? Hindi ko naman hinihingi ang bago. Hinihingi ko lang ang ginamit mo na. Ngunit dahil patuloy akong tumatanggi, tumaas ang kanyang boses. At sa sandaling iyon, pumasok ang aking asawa. Ngunit imbes na kampihan ako, sinabi niya, "Mahal, kung mag-iingay tayo ng malakas ngayong Sabado ng umaga,
Maririnig ng kapitbahay. Hindi ba iyon ang kuwintas na binili ko sa'yo? Noong mag-girlfriend pa tayo? Babayaran kita ulit pagkasahod ko. Kaya ibigay na lang natin sa kanya. Ha? Sobrang nakakainis na wala na akong lakas para makipag-away sa aking asawa. Sa huli, umalis ang babae na may dalang ilang make-up at kuwintas, habang humuhuni ng kanta at kalmado. Pagkatapos ng insidente, nagreklamo ako sa aking asawa, at sinabi kong hindi ko na kaya tinawagan ko rin ang aking biyenan. Syempre, hindi ako nagreklamo sa kanya tulad ng sa aking asawa. Respetado kong sinabi sa kanya na gumagawa ng iba't ibang bagay ang bagong biyenan. At sana ay makakausap niya ito. Ngunit, ang sagot ng aking biyenan ay muli akong pinabagsak. Kailangan ng oras para magsanay ang pamilya na magkakasama. Bagong miyembro siya, kaya kailangan mong alagaan ng mabuti. Ano pa ang magagawa mo? Matatag niyang sinabi iyon. Sa madaling salita, kinampihan niya ang babaeng iyon. Ngunit, ang mas nagpahina sa akin ay ang aking asawa. Kapag binabanggit ko ang tungkol sa bagong biyenan, malinaw na nagpapakita siya ng mukhang nahihirapan. Nahihirapan din siya, ngunit hindi siya makapagsalita ng kahit ano sa aking biyenan at hindi rin siya makapagsalita ng masama sa babaeng iyon. Isang beses, hindi ko na kaya at nagtanong ako sa kanya dahil sa aking pagkabigo. Sa tingin mo ba, normal ang sitwasyon na ito? Ang pagpapautang sa pangalan ng iba at ang pagnanakaw ng mga bagay sa bahay ng iba ay. Bumuntong hininga ang asawa ko at sinabi, sa totoo lang, hindi naman siya ibang tao. Manugang siya, di ba? Ano? Ngayon, sinasabi mo iyan? Saan sa mundo may biyenan na nagpapautang sa pangalan ng manugang niya? Okay. Sige, pigilan mo lang ang sarili mo. Mula ngayon, sisiguraduhin kong hindi na mangyayari iyon. Hindi ko alam kung ilang taon ko nang naririnig ang mga salitang iyon. Ngunit kahit gaano pa katagal, walang nagbago. Ang aking asawa ay patuloy na sumusunod sa gusto ng kanyang ama at wala rin siyang masabi sa kanyang madrasta. Paulit-ulit lang siyang nagsasabi sa akin na magtiis. Sa totoo lang, mas kinamuhian ko ang hindi siguradong ugali ng aking asawa kaysa sa aking biyenan na hayagang kinakampihan ang babaeng iyon. Kung kaaway siya, mas madali kong maiintindihan at makakapag-isip, ngunit ang pagiging kasama ng isang taong hindi alam kung saan papanig ang nakakapagod. Sa gitna ng kaguluhan, pumupunta pa rin ako sa ospital kada 3 araw upang hawakan ang kamay ng aking biyenan at ikwento ang maliliit na nangyayari sa labas. Syempre, hindi ko kailanman binabanggit ang mga nangyari dahil sa aking madrasta. Paano ko naman sasabihin ang isang bagay na magpapataas lang ng presyo ng dugo ng aking biyenan? Pero, sa gitna nito, may nangyari na hindi ko kayang palampasin. Nang araw na iyon, tulad ng dati, pagkatapos ng trabaho, pumunta ako sa ospital at narinig ko ang matalim na boses ng isang babae na nanggagaling sa kwarto ng aking biyenan. Sa una, inakala kong nag-aaway lang ang mga pamilya ng ibang pasyente. Ngunit habang palapit ako ng palapit, naging malinaw kung sino ang boses na iyon. Ito ay ang aking madrasta. Ang babaeng iyon ay nag-iingay at naninigaw sa aking biyenan na siya pa nga ang biktima. Hoy! Tama na! Huwag mo nang pabigat ang asawa ko at anak ko. Umalis ka na ng tahimik. Hindi na tayo magkaanak. Naiintindihan mo ba na hindi na tayo magkaanak sa mata ng batas? At saka, bakit mo pa pinipigilan ang isang anak na hindi mo naman talaga anak? Agad akong tumakbo papasok sa kwarto ng ospital. Ang nakita ko sa sandaling iyon ay marahil hindi ko makakalimutan kailanman. Umiiyak ang aking biyenan nang walang boses habang nakahawak sa dulo ng kanyang kumot sa kama. Nanginginig ang kanyang labi at nahihirapan siyang magsalita. Sa tabi niya, ang bagong asawa ng aking biyenan ay nakapamiwang at nakatitig sa kanya, na parang tingin sa basura. Tumakbo ako sa pagitan ng dalawa, at hinarangan ng aking biyenan at sumigaw. Ano po ang ginagawa ninyo dito? Anong karapatan ninyo para sabihan ng isang may sakit na umalis? Paano ninyo nagawang gawin iyan? Ang aking kausap ay tumingin sa akin ng galit at sumagot. Ha? Ikaw naman, anong ginagawa mo dito? Ako ang biyenan mo, hindi siya. Ayusin mo ang sarili mo. Ngunit umiling ako
at matatag na nagsalita. Hindi ko po alam ang tungkol dyan. Ospital po ito. At nakakasagabal ang ganyang salita sa paggagamot kaya lumabas po kayo ngayon. Agad na nanigas ang ekspresyon ng kausap ko at umismid, kinuha ang kanyang bag at tumalikod. Lalong nagiging bastos ang manugang ko. Sige, titingnan ko lang. Matapos mawala ang tunog ng kanyang mga yapak sa dulo ng hallway, bumaling ako sa aking biyenan at nagsalita. Nang makita ko ang mga mata niyang puno ng luha, pakiramdam ko ay dinurog ang aking puso. Mama, okay lang po ba kayo? Pasensya na po, sana ay mas madalas akong dumating. Habang sinasabi ko iyon, biglang bumuhos ang aking luha. Nang makita ko ang taong napakabait sa akin na umiiyak lang, kahit sinasabihan ng masasamang salita ng bagong asawa ng kanyang asawa. Pakiramdam ko ay nawawala ang aking pasensya. Kaya, habang pauwi ako, nagpasya ako. Hindi ito pwedeng manatili. Kailangan kong tiyakin na hindi na siya makakagawa ng ganoon sa nanay ko. Ngunit, pagkatapos ng sandali, haharapin ko ang isang mas nakakagulat at mas malaking katotohanan na hindi kayang ihambing sa mga nakaraan. Nang gabing iyon, pinaupo ko ang aking asawa sa sala at sinimulan ko siyang tanungin. May isang salita kasi na sinabi ng bagong asawa ng aking biyenan sa kwarto ng aking biyenan na hindi ko kayang palampasin. Mahal, sabihin mo sa akin ang totoo. Kanina, dumating ang sinasabing madrasta mo sa ospital at sinabi niya sa nanay ko, hindi mo naman siya anak. Bakit mo pa siya pinipigilan? Akala ko nagsasalita lang siya ng kung ano-ano, pero hindi yata. Ano ang ibig sabihin niyan? Ang anak na iyon, ikaw ang tinutukoy niya, di ba? Sa mga salitang iyon, agad na nanigas ang mukha ng aking asawa at nanatili siyang tahimik, nakatikom ang labi. Sa kanyang ekspresyon pa lang, alam kong hindi lang iyon isang simpleng paninira, kundi isang bagay na may katotohanan. Lalo kong kinorner ang aking asawa. Sagutin mo. May alam ka, di ba? Matagal na nanlaban ang aking asawa. Ngunit sa huli, nagsalita siya ng nanginginig ang boses. Sa totoo lang, narinig ko rin kay Papa kamakailan. Sa totoo lang, ang nanay na nasa ospital ay hindi ang aking tunay na ina. Nagulat ako sandali, na halos hindi ako makahinga. Ngunit mabilis akong nag-isip, kung ganoon ano, hindi mo siguro sinasabi na ang madrasta na iyon ang tunay mong ina, di ba? Kaya ba ganoon siya ka-confident na tinawag akong manugang dati? Sana ay hindi. Ngunit tumango ang aking asawa at ibinahagi ang kwento ng matagal ng nakaraan. Noong kabataan pa ang aking biyenan, nakakilala siya ng isang babae sa labas na naging kanyang kabit at nagkaroon sila ng isang anak na lalaki. Iyon ay ang aking asawa. Ngunit, sa panahong iyon, ang aking biyenan ay hindi makapag-anak. Imbes na mag-divorce, dinala ng aking biyenan ang anak na ipinanganak sa labas at ipinaubaya sa aking biyenan. Sinabi niya na palakihin ito na parang tunay na anak. Mukhang gusto niyang magkaanak, ngunit ayaw niyang mag-divorce. Sa totoo lang, narinig ko na ang pamilya ng aking biyenan ay mayaman. Kaya, kailangan ng aking biyenan ng matibay na suporta mula sa pamilya ng kanyang asawa. Nang marinig ko ang kwentong iyon, napatawa ako ng bahagya. Ang ipauba ang anak na ipinanganak ng kabit sa kanyang asawa para palakihin ay sobrang kalupitan. Siyempre, kung ordinaryong babae siya, mas gugustuhin niyang mag-divorce. Pero tinanggap ng aking biyenan ang bata at hindi niya tinanggihan. At sa loob ng mahigit 25 taon, pinalaki niya ang isang bata na walang kaugnayan sa dugo, na parang tunay na anak. Umiiyak din ang aking asawa habang ikinukwento ang nangyari, marahil dahil sa kanyang emosyon. Hindi ko rin naisip na hindi ko pala tunay na ina si Mama. Sa gabi, palagi siyang gising upang alagaan ako, at palaging gustong ibigay ang pinakamagagandang bagay sa akin. Hindi rin siya kailanman nagtaas ng boses. Ngunit, nang bumagsak ang aking biyenan, ang dating kabit ang pumansin sa pagkakataon na iyon. Ang babaeng iniwan ng anak sa asawa ng kanyang kabit ay bumalik pagkatapos ng ilang dekada upang kunin ang posisyon ng asawa. Matapos marinig ang lahat ng iyon, hindi ako makapagsalita ng matagal. Galit, lungkot, at kawalan ng pag-asa ang sabay-sabay na dumating, kaya nagulo ang isip ko. Ngunit, sa kabila nito, isang bagay ang malinaw.
Alam ko kung gaano kagaling ang aking biyenan na nasa ospital. Ang pagtanggap niya sa anak ng kanyang asawa mula sa ibang babae nang walang reklamo at pinalaki niya ito ng mahigit 35 taon na parang sarili niyang anak. Nang matuklasan ko na ang kabaitan at pagmamahal na naranasan ko sa kanyang anak mula nang ikasal ako, ay hindi bunga ng pagmamahal ng isang ina na may dugo, kundi bunga lamang ng kanyang kalooban at pagmamahal. Pakiramdam ko ay hindi lang paghanga ang aking naramdaman, kundi pagpipitagan. Ngunit, sa sandaling iyon, sinabi sa akin ng aking asawa ang isang hindi inaasahang bagay. Sujin, sa totoo lang, magulo rin ang puso ko. Pero, ang kasalukuyang nanay ang nagluwal sa akin. 'Di ba? Hindi mo ba siya kayang ituring na tunay mong biyenan ngayon? Sobrang nagulat ako sa sinabi niya na hindi ko namalayan na nagtanong ako. Ano? Anong sinabi mo? Ituturing ko siya na nanay. Oo. Kahit na may pagmamahal sa nagpalaki. Hindi ba't mas malaki ang utang na loob sa nagluwal? Ang may dugo ang tunay na magulang. Sa halip na pumunta sa ospital pagkatapos ng trabaho, subukan mo rin namang alagaan ang kasalukuyang biyenan mo. Hindi ko maintindihan ang lohika ng aking asawa. Totoong siya ang nagluwal. Ngunit ang nagpalaki ay ang nanay na nakahiga sa ospital. Sino ang nagluto, naglaba, at nanatili sa kanyang tabi ng buong gabi kapag may sakit sa loob ng 25 taon? Ang pagtanggi sa lahat ng iyon, dahil lang sa walang dugo, ay hindi katanggap-tanggap. At paano niya nagawang sabihin iyon, kahit narinig niya na sinigawan ng kanyang tunay na ina ang may sakit na biyenan sa ospital at sinabihang umalis. Nawalan ako ng imik. Mahal. Kung ganoon, ang nanay na umiiyak lang nang marinig na pinapaalis siya habang nakahiga sa ospital. Hindi na ba siya ang nanay mo? Nakayuko ang aking asawa at walang masabi. Nginat-ngat ko ang aking labi. At patuloy akong nagsalita. Kaya pala hindi ka na rin bumibisita sa ospital nitong mga nakaraang araw. Kahit sinasabi kong pumunta tayo, palagi kang nagpapalusot na wala kang oras. Pero may oras kang kumain kasama ang madrasta mo. At wala kang oras na bumisita sa ospital. Dahil siya ang tunay mong ina, hindi mo na kailangan ang dating ina mo na may sakit lang. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog kahit nakahiga ako sa tabi ng aking asawa. 천장을 바라보니 오만 가지 생각이 스치더군요. 이 사람이 정말 내가 믿었던 사람이 맞나? 그 오랜 세월 자기를 위해 희생한 어머니를 두고도 아버지 눈치만 보고 이혼 사실도 숨겨주더니 이젠 나왔다는 이유만으로 개념 없이 행동하는 사람을 친어머니로 모시라니. Ang taong ito ba talaga ang pinagkakatiwalaan ko? Matagal na siyang nagtatago ng diborsyo at sumusunod sa gusto ng kanyang ama, kahit na iniwan niya ang ina na nagpakasakit para sa kanya sa mahabang panahon. Ngayon, gusto niyang ituring na tunay na ina ang isang taong walang pakialam na nagsasabi na siya ang nagluwal sa kanya. Kakayanin ko ba talagang mamuhay kasama ang taong ito na parang dahon na tinatangay ng hangin? Ang damdamin na naramdaman ko noon ay hindi lang pagkadismaya, kundi parang pagtataksil. At sa isang banda, naisip ko rin, kung pati ako ay makakalimot sa nanay ko, wala na siyang kakampi sa mundong ito. Kaya, pagkatapos noon, patuloy akong bumibisita sa ospital kada 3 araw. Kahit ano pa ang sabihin ng aking asawa at ng aking madrasta, pinili kong sundin ang aking puso. Ngunit, sa mismong harap ng ospital, nasaksihan ko ang isang mahalagang eksena na magbabago sa buong takbo ng mga pangyayari. Nang araw na iyon, tulad ng dati, pagkatapos ng trabaho, lumiko ako sa sulok ng gusali para pumunta sa ospital. Ngunit, nakita ko ang isang pamilyar na tao na lumalabas sa pangunahing gate ng ospital. Naisip ko na marahil siya lang ang tanging tao na pumupunta sa ospital na may ganoong kaaya-ayang kasuotan. Ito ay ang tunay na ina ng aking asawa. Malinaw na binisita niya muli ang aking biyenan. Kahit na sinabi ko na sa kanya, sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay umakyat ang dugo ko sa ulo ko. Ngunit huminto ako sa pagtakbo. Pakiramdam ko, walang magbabago kung magsisigawan lang kami tulad ng dati. Kaya, naisip ko na gawin ito sa ibang paraan. Tahimik at taos-puso ko siyang susubukan na kumbinsihin. Noong hindi ko pa alam na siya ang nagluwal sa aking asawa, hindi ako nag-atubiling itrato siya ng masama.
Ngunit ngayong alam kong siya ang tunay na ina, nahihirapan akong itrato siya tulad ng dati. Habang iniisip ko iyon, nakita ko ang aking madrasta na naglalakad papunta sa pangunahing kalsada. Dali-dali akong sumunod sa kanya. Malapit na sana akong tawagin siya, ngunit hindi ko alam kung ano ang dapat kong itawag sa kanya. Kung sasabihin kong miss, sigurado akong magagalit siya. At hindi ko rin kayang sabihin ang salitang nanay. Ngunit, nang tumawid sila sa tawiran at lumiko sa eskinita, biglang huminto ang tunay na ina ng aking asawa at kumaway sa isang tao. Tumingala ako, at nakita ko ang isang lalaki na nakangiting lumalapit mula sa kabilang kalsada. Sa tingin ko, magkakilala sila. Ngunit mukhang malaki ang agwat ng kanilang edad. Sa tingin ko, ang lalaki ay nasa mid-40s pa lang. Ngunit, nang magkita sila, natural silang yumakap sa baywang ng isa't isa. Parang matagal nang magkasintahan. At walang pag-aalinlangan. Nagulat ako. At imbes na magpakilala, pinigilan ko ang aking hininga. At palihim na pinanood ang mga nangyayari. Naglalakad silang magkatabi at nagkukwentuhan ng hindi nila alam na pinapanood ko sila. Tahimik ang eskinita at walang dumadaang motorsiklo. Kaya, kahit malayo ang distansya, malinaw na naririnig ko ang boses ng dalawa. Una, ang tunay na ina ng aking asawa ay masayang nagsalita ng malakas. Ang babaeng iyon ay hindi nagbago noon. At ngayon, sa totoo lang, mas naging tanga pa siya. Noon, napakababaw niya. At pagkatapos bumagsak, lalo siyang naging tanga. Kung pipilitin ko lang siya ng ilang beses pa, tiyak na mawawala siya ng walang ingay. Bumagsak ang puso ko. Hindi na kailangan pa ng paliwanag kung sino ang tinutukoy ng babaeng iyon. Malinaw na ang tinutukoy niya ay ang aking biyenan na nasa ospital. Nagpatuloy ang tunay na ina ng aking asawa nang masaya. Noon din, kapag pumupunta ako para kunin ang bata, hindi siya kailanman nakatanggi at binigyan niya ako ng pera. Ang babait na babaeng iyon, ngayon hindi na makalakad ng maayos at hindi na rin makapagsalita. Ano pa ang magagawa niya? Pinapaalis ko siya sa ospital ng tahimik, pero umiiyak lang siya. Tumawa ang lalaki sa tabi at sumang-ayon. Kaya pala sobra siyang nag-aalala na masaktan ng anak na hindi niya naman ipinanganak. Kawawa naman ang matandang iyon. Pero wala naman siyang magagawa. Parang buhay na bulaklak lang siya, kaya hindi ba siya makakasagabal sa ating mga plano? Hindi ba pwedeng iwanan na lang siya doon? Ngunit, tumalon ang kausap ko. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Habang naroon ang babaeng iyon, alam ng manugang na ito ang tungkol sa atin. Kung patuloy siyang ganyan, baka matakot si Theo at ang kanyang ama. At baka magbago ang isip nila. At kung gusto nating makakuha ng kung ano-ano ayon sa ating plano, mas madali kung wala ang babaeng iyon. Pagkatapos noon, nagpatuloy ang pag-uusap ng dalawa at lumabas ang mga nakakagulat na katotohanan. Sinabi niya na ipinadala niya ang kanyang anak sa kanyang biyenan para mabuhay ng maayos sa isang tamang pamilya. Ngunit sa totoo lang, wala siyang balak na palakihin ito, na palagi siyang bumibisita sa asawa ng kanyang kabit upang kumuha ng pera hanggang sa maging high school ang kanyang anak, sa pamamagitan ng pagbabanta na ilalantad ang lahat ng katotohanan. At ang aking biyenan na nasa ospital ay matagal nang pinipigilan ang sikreto sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang sariling pera upang hindi masaktan ang kanyang anak. Nalaman ko ang lahat habang pinapakinggan ko ang mga salitang iyon. Biglang lumabo ang aking paningin. Naiisip ko kung gaano kahirap at kabigat ang pinagdadaanan ng aking biyenan sa loob ng mahabang panahon. Ang pagpapalaki sa anak ng kanyang asawa mula sa ibang babae na parang sarili niyang anak. At sa parehong oras ay nagbibigay pa ng pera sa tunay na ina ng kanyang asawa upang itago ang sekreto. Sa loob ng 35 taon, mag-isa niyang dinala ang napakabigat na pasanin na hindi niya masabi sa sinuman. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad at pinag-uusapan pa ang kanilang mga plano sa hinaharap. Paano nila kukunin ang ari-arian ng biyenan ko at paano sila aalis pagkatapos ayusin ang lahat ng ari-arian. Hindi lang ito simpleng pagmamahalan, kundi isang masusing pinagplanuhang panloloko. Ngunit, matapos ang matagal na paglalakad, huminto ang dalawa sa harap ng isang motel at pumasok sa loob. Kinuha ko ang aking cellphone
at maingat na kinuhanan ng litrato ang kanilang likod habang pumapasok sila sa motel. At tumayo ako sa eskinita, kung saan sila nawala, at nanginginig ako ng matagal. Naintindihan ko na ang ibig sabihin ng kumukulo ang dugo. Sobrang nakakainis ang aking asawa, na hindi alam ang tunay na pagkatao ng kanyang tunay na ina, at iniwan pa ang ina na nagpalaki sa kanya. Kinabukasan, nagpasya ako, at pagkatapos ng trabaho, agad akong pumunta sa bahay ng aking biyenan. Pinapunta ko na rin ang aking asawa doon. Sa bahay ng aking biyenan, nakita ko na ang aking asawa, na nauna na doon at masayang nakikipag-usap sa kanyang tunay na ina. Tahimik akong pumasok sa bahay, at yumuko sa aking biyenan. Ngunit, hindi ako nag-abalang tumingin sa tunay na ina ng aking asawa. Kaya, umismid siya, at siya ang unang nagpakilala. "Oh, bakit nandito ka? Hindi ka pa nakakabisita simula nang dumating ako, ngayon mo lang ba nalaman kung sino ang tunay na biyenan?" Ngunit, imbes na sumagot, kinuha ko ang aking cellphone at pinatugtog ang audio file na nasa loob nito. Pagkatapos, kahit na mahina ang tunog, malinaw na narinig ang boses ng tunay na ina ng aking asawa. Masaya siyang nagsasalita tungkol sa kanyang nakaraan at mga plano sa hinaharap. Sa sandaling iyon, ang hangin sa sala ay nanlamig na halos kayang mangyelo. At nakita ko na nawala ang dugo sa mukha ng tunay na ina ng aking asawa. Tama, hindi lang ang litrato ng mag-asawa na pumapasok sa motel ang kinuha ko, kundi inirecord ko rin ang halos buong pag-uusap nila simula pa lang. Alam kong hindi maganda ang nilalaman ng pag-uusap, kaya agad na gumalaw ang aking kamay. Ngunit, habang nagiging mas tahasan ang pag-uusap, lalong namutla ang mukha ng tunay na ina ng aking asawa, at bigla siyang tumayo at sumigaw. "Ano? Hindi ito totoo. Ito ay peke. Kailan ko ba sinabi ang ganyang bagay?" Ngunit, hindi ako nagpatinag at tahimik na inilipat ang screen ng aking cellphone at ipinakita ang litrato ng tunay na ina ng aking asawa na pumapasok sa motel kasama ang isang mas batang lalaki sa harap mismo ng aking biyenan. Nang sa wakas ay nalaman ng aking biyenan ang nakakatakot na sikreto, nagulo ang kanyang mukha at sumigaw siya. "Ano bang nangyayari dito? Sino ang napakabatang lalaking iyan? Sabihin mo ang totoo." Hindi. Hindi ako iyan. Napakalabog na ng mata mo. Ano ba ang mangyayari sa'yo?" Ngunit, ang isang salitang iyon ay mas lalong nagpagalit sa aking biyenan. At kinagat niya ang kanyang ngipin at sinabi, "Hindi ikaw? Sinabi mong hindi ikaw pagkatapos makita ang damit na iyan? Hindi mo ba naaalala ang damit na binili ko sa'yo sa department store noong nakaraang linggo? Ang damit na sinabi mong gusto mo at agad na sinuot mo ng araw na iyan. Iyon ang malinaw na ebidensya na hindi maitatanggi na ang litrato ay kuha kamakailan." Ang mukha ng aking biyenan ay namula ng hindi maalarawan. Nanginginig ang kanyang mga kamao. At kinagat niya ang kanyang ngipin. Nakatitig sa kanyang bagong asawa. "Ikaw! Anong sinabi mo sa akin? Sinabi mong pinadala mo ang bata para mabuhay ng maayos. At naghirap ka sa buhay sa loob ng mahabang panahon, di ba? Pero ang pakikipaglaro sa batang lalaking iyan, iyon ba ang paghihirap? Sa totoo lang, baliw ako na pinaniwalaan ko ang salita mo. Alam kong kasal ka na at nagkaanak ka pa. Ang aking asawa ay nakasandal sa dingding, walang masabi, at tulala. Siguro, nakakagulat ang mga nilalaman ng recording. Ang katotohanan na ginamit siya ng kanyang madrasta para kumuha ng pera sa kanyang ina na nasa ospital sa loob ng ilang dekada. Namutla siya at lumuluha pa habang bumubulong. Ang sinabi niyang kinailangan niyang ipadala ako para sa aking kaligayahan ay puro kasinungalingan pala. Hindi lang siya nagkaanak na hindi niya kayang panagutan, kundi itinuring niya lang din akong paraan para kumita ng pera. Ngayon, kasama ang kanyang kasintahan, hinahangad pa niya ang ari-arian ng aking ama. Paano? Paano nagawa ng isang tao na maging ganoon kaimpaktibo? Ngunit, ang kausap ay hindi na makapagpaliwanag. Nang maramdaman niya ang galit na tingin ng kanyang anak, nakita ko ang takot na unang sumilay sa mukha ng babaeng iyon, na dati ay walang hiya. Nang gabing iyon, tanging ang malalim na katahimikan at desperadong iyak ang umalingaw-ngaw sa bahay ng aking biyenan. At pagkatapos ng araw na iyon, mabilis na naayos ang mga bagay. Agad na nagsimula ang aking biyenan sa proseso ng diborsyo.
Ang tunay na ina ng aking asawa ay nagpumilit na huwag magpa-divorce hanggang sa huli, ngunit mukhang wala siyang magawa sa harap ng audio file at mga litrato. Dahil sa napakababa ng tagal ng kasal, hindi siya nakatanggap ng ari-arian. Ganoon ang babae na nagpapanggap na biyenan at nagpapagalaw sa buong lugar, na wala siya ng mas kahabag-habag kaysa sa kanyang pagdating. Sa totoo lang, sana ay kinasuhan siya ng pandaraya, ngunit mukhang ayaw niyang makita ang kanyang sariling ina, na nagluwal sa kanyang anak sa ganoong kalagayan. Pagkatapos noon, ang aking biyenan at asawa ay pumunta sa nursing home at lumuhod sa harap ng aking biyenan. Matagal na nakayuko ang aking biyenan nang walang imik. At sa wakas, ay nagsalita siya. Mahal, nagkamali ako. Ang pagluwal kay Theo at ang pagtusok ng malaking pako sa iyong puso sa buong buhay mo ay hindi sapat. Muli kong ginawa ito. At talagang nahihiya ako. Humawak din ang asawa ko sa kamay ng biyenan ko at umiyak ng matagal. Pakiramdam niya, ngayon lang niya naramdaman kung gaano siya kasama sa taong nagpipalaki sa kanya. Nang mahigit 35 taon, kahit na hindi siya ang nagluwal sa kanya. Syempre, umiyak ng malakas ang biyenan ko, ngunit hinawakan niyang muli ang kamay ng aking asawa. Tila totoo ang kasabihan na mas matindi ang pagmamahal kaysa sa dugo. Pinatawad ng biyenan ko ang anak na hindi man lang nagpakita sa ospital ng ilang buwan dahil sa kanyang tunay na ina. Ngunit, ang mga pangyayari na akala ko ay matatapos na, ay nagbago sa hindi inaasahang direksyon. Pagkatapos ng diborsyo ng aking biyenan, nakatanggap kami ng balita na bumagsak siya. Nagulat ako at nagmadaling pumunta. Nalaman ko na mayroon siyang leukemia, isang nakakagulat na diagnosis. At malala na raw ang sakit kaya mahirap nang gamutin. Isang paliwanag na halos katulad ng hatol na kamatayan. Biglang pumasok sa huling yugto ng kanyang buhay ang aking biyenan at pinagsisihan ang kanyang mga nakaraang pagkakamali. Muli niyang ibinigay ang ari-arian na hindi niya naibigay ng maayos sa aking biyenan. Ngunit, marahil huli na para patawarin ang kanyang mga kasalanan. Matapos ang paghahati ng ari-arian, hindi bumuti ang kalagayan ng aking biyenan. At sa huli, ay nag-iisa siyang naghanda para sa kanyang huling hininga, sa hospice ward. Ang aking asawa ay bumagsak dahil sa pagtataksil ng kanyang tunay na ina at sa sakit ng kanyang ama. Kaya, natural na bumaling ang kanyang puso sa kanyang ina. At hindi katulad ng dati, araw-araw siyang bumibisita sa ospital upang humingi ng tawad sa ina na nagpalaki sa kanya ng buong pagmamahal. Naaalala ko pa ang araw na iyon. Ang aking asawa ay tumayo sa harap ko, umiiyak, at humihingi ng tawad. Alam kong mahal niya ako, pero hindi ko kayang tanggapin ang kanyang pagbabago. Matagal ko nang pinagkakatiwalaan ang lalaking ito, ngunit sa isang iglap, nawala ang lahat. Nagpasya akong makipaghiwalay. Sa kanyang pagmamakaawa, sinabi ko sa kanya ang mga huling salita. Pasensya na, hindi kita kinamumuhian. Naaawa rin ako sa sitwasyon mo. Ngunit, wala akong tiwala na makakasama ko habang buhay ang isang taong umiiwas sa magulang, na nagpalaki sa kanya ng buong pagmamahal, at nagpapalit-palit lang ng paninindigan. Kaya, kahit nag-divorce na kami, hindi ako tumigil sa pagbisita sa nanay ko. Minsan, kapag naglalaan ako ng oras para pumunta sa nursing home, mahinang inilalabas ng nanay ko ang kanyang kamay, at hinahawakan ang likod ng aking kamay. Isang araw, dahil sa rehabilitation therapy, nakakapagsalita na ang nanay ko ng maiikling pangungusap. Tahimik niya akong tinawag at inilabas ang isang lumang kahon ng alahas. Nang buksan ko ang takip, punong-puno ito ng mamahaling alahas tulad ng mga singsing at hikaw. Inabot ng nanay ko ang kahon ng alahas sa akin at sinabi ng nanginginig ang boses, gusto ko talagang ibigay ito sa aking manugang. Ngunit, tumanggi ako, hindi po mama. Sobrang bigat po nito, at hindi ko pa natatapos ang aking sinasabi. Umiling ang nanay ko sa akin, at mahirap na nagsalita. Hindi. Kahit naghiwalay na kayo, ikaw lang ang aking manugang. Sa mga salitang iyon, biglang bumuhos ang aking luha. Agad kong naintindihan na kahit naghiwalay na kami ng kanyang anak, ako lang ang kanyang manugang. Umiiyak din ang nanay ko. At mahirap man, malinaw siyang nagsalita ng isa pang bagay. Sa susunod, makahanap ka ng lalaki na parang puno.
matatag at mabait na lalaki. Kailangan mong maging masaya. Hawak ang kahon ng alahas at ang kanyang mainit na salita sa aking puso, yumuko ako at umiyak ng matagal. Pagkatapos noon, madalas ko pa ring binibisita ang nanay ko. Bagamat natapos na ang relasyon namin bilang biyenan at manugang. Ngayon ay naging magandang magkaibigan na kami na nagpapagaling ng aming mga sugat bilang mga babae. Sana, kayong lahat na nakasama sa kwentong ito ay makapagdasal din na makabawi ang nanay ko sa kanyang kalusugan tulad ng dati at manatili siyang aking matalik na kaibigan. Kung ganoon, sa tulad ng sariwang usbong ng tagsibol, nawa ay pagpalain ang inyong tahanan ng pag-ibig at kaligayahan. Magpapaalam na ako. Maraming salamat sa inyong pagbabasa ng aking mahabang kwento.